Maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat na nakasubaybay po dito sa ating Rema Fields FB Live. Welcome po tayo ngayon sa ating Bible study. So, nandito po tayo ngayon sa ating topic na 7 ways Jesus is your I am. Number 1, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. So, tayo po ay magtutuloy po dito sa number 5. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Jesus, salamat po sa hapong ito. Patuloy Panginoon na kami ay uhaw, gutom Panginoon na makinig ng salita mo. Dalangin namin Lord na katagpuin mo kami, magrema mga salita mo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so nandito na po tayo sa number 5. I am the resurrection and the life. Makipagbukasa po kayo sa akin sa John chapter 11 verse 25. Nakalagay po dito, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Ito pong sinabi ng Panginoon kay Martha. Ito pong John chapter 11 ay kwento noong panahon po na si Lazarus ay namatay. Alam po ni Jesus na may sakit si Lazaro, na kanyang matalik na kaibigan. Best friend po sila. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus ay hindi lang po natin Diyos at Panginoon. Maaari rin po natin siyang na maging kaibigan din. Kagaya po ng tatlong magkakapatid na to na si Lazarus, si Martha, and si Maria. Kaibigan po nila ang Panginoon. At tayo po, dahil kaibigan din po natin si Jesus, may mga pabor po na kaya niyang gawin sa buhay po ng bawat isa. Amen po. Ngayon, dito po sa John chapter 11, alam din po ng Panginoong Hesus na patay na si Lazaro. Akala nga po ng mga alagad niya, natutulog lamang ito kagaya ng sinabi ng Panginoon. Pero po ang totoo, si Lazaro po ay patay na. Wala na. Literal po. At actually, siya po ay nalibing na. Alam niyo po, minsan may mga sitwasyon po tayo sa buhay natin na patay na or malapit nang mamatay. Pero si Jesus po, ang sabi niya, siya ang resurrection. Siya ang muling pagkabuhay. Yung pangarap mo na namatay na, ay kaya pa rin buhayin ng Panginoon. Maging ang paglilingkod po natin na namatay na o nawala na, kaya po itong buhayin at gisingin muli, pag-apuyin muli ng ating Diyos. Amen po. Inalam niyo po dito sa John chapter 11 verse 20 and 21. Nalaman po ni Martha na papunta na ang Panginoong Jesus doon po sa kanila. Kaya ang ginawa po ni Martha, sinalubong niya po ang Panginoon. Alam niyo po, sinabi niya, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Ano pong sinabi niya? Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Alam niyo po mga kapatid, may mga sitwasyon po talaga na nakakalungkot. Na parang kung iisipin po natin, Lord, kung tinulungan mo ko, kung tinulungan mo lang ako, hindi sana mangyayari ito. Amen po. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag dumadalangin po tayo sa Panginoon, minsan feeling natin hindi tayo sinasagot ng Diyos. Hindi niya naririnig. Akala mo hindi nakikinig ang Diyos sa mga prayers natin, sa mga prayer mo. Pero hindi ibig sabihin po nun, wala siyang ginagawa. Kagaya po ng Panginoong Jesus, alam niyang may sakit si Lazarus. Alam niya po na mamamatay rin ito. Dumating po yung time na dito po sa verse 7 hanggang 9, andun po yung danger sa Panginoong Jesus at sa mga alagad doon sa Judea. Kasi minsan na po silang pinagtangkaan doon na batuhin. And yet, pumunta po sila doon kina Lazaro, doon sa Judea. Bakit? Kasi alam niya ang hiling ng puso ng magkapatid na Martha at Maria. Narinig niya po yun. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, I am the resurrection and life. Sa verse 22 po, basahin ko po sa inyo. John 11:22.
sabi niya dito, ngunit, sa verse 21, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin nyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Alam niyo po, may tiwala po si Marta na anuman ang hilingin ni Jesus sa Diyos Ama ay diringgin ito ng ating Diyos. Alam po ng Diyos, mga kapatid, ang daing natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo, alam ng Diyos yung heart mo, alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yung bawat patak ng luha mo, alam ng Lord kung saan nanggagaling yun. Naalala ko, meron ako nabasa, ang sabi doon, yung bawat luha po natin, iniipon ng Panginoon at alam ng Diyos. Ngayon, sabi po dito, alam ng Diyos yung mga daing natin, kagaya ni Marta. Tinitingnan lang po ng Panginoon kung paano po tayong aasa, magtitiwala sa Kanya. In short po, nabuhay po si Lazaro. Amen po. At alam na po natin yung sumunod na nangyari. Sinasabi po dito ng Biblia, sinasabi po sa atin ng Panginoon na si Jesus ang pagkabuhay at ang buhay. Siya mismo ang buhay. Amen. Si Jesus ay may kakayanang bigyan ng kulay ang buhay mong matamlay at halos patay na. Ibig sabihin, wala ng pag-asa. Kaya tayong buhayin ng Panginoon. Minsan yung fire natin sa paglilingkod, kayang buhayin ulit yan ng Diyos. Yung mga imposibleng sitwasyon, kayang ayusin muli yan ng Panginoon. Actually, noong wala pa po tayo sa Panginoong Jesus, ang direksyon po ng buhay natin ay papunta sa kamatayan. Lahat po tayo ay papunta sa impyerno. Patungo po tayo dun sa kapahamakan. Pero binigay ng Panginoong Jesus ang buhay niya. Siya mismo ang buhay. Upang magkaroon po tayo ng karapatan dun sa kalangitan na maging anak ng Diyos. Ito yung pabor. Amen po na binibigay sa atin ng Panginoon. At dito po sinasabi ng Lord na si Jesus, ang Panginoon, siya po ay nagpapatunay na siya ay namatay at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw upang matupad ang kalooban ng Diyos na kaligtasan. Napakabuti po na ating Panginoon. Kasi anuman yung sitwasyon mo, yung mga patay na sitwasyon, kayang buhayin muli yan ng Diyos. Amen po. Bibigyan ng Lord tayo ng pag-asa na mabuhay pa, maging masaya, makapagpatuloy tayo sa paglilingkod po natin. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. At dito po sa number 6, makipagbukasan po kayo sa akin sa John chapter 14 verse 6. Ano yung nakalagay po dito? Sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Number 6 po, the 7 ways of Jesus. Sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. Di ba po may kinakata po tayo tuwing camping? Ang sabi po doon, si Jesus ay babalik para sa akin. Siya ay umalis, pinaghanda ako ng lugar, si Jesus ay babalik para sa akin. Amen po. Every time na kinakanta po natin, andun yung kakaibang joy. May kagalakan na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tunay nga po ng ating Panginoon ay umalis para ipaghanda tayo ng lugar, para ipaghanda tayo ng matitirhan sa langit, ng magandang bahay sa langit. Amen po. Naalala ko po, meron ako sa inyo ikukwento. Minsan po, dinala po ng Panginoon si Jesse Duplantis sa langit. Pagdating niya po doon, sobrang liwanag, sobrang amaze niya. Alam niyo po, pagdating niya po doon, alam niya kung nasaan ang Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi ang Panginoong Jesus, siya yung pinakamaliwanag sa lahat ng liwanag na nandoon. At nung papalapit sa kanya ang Panginoon, ang ginawa niya, siya ay nagpatira pa, lumuhod, umiyak. Alam niyo po, andun yung gusto niyang humingi ng tawad sa Panginoon pero hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapagsalita. Pero alam ng Diyos kung ano nasa heart niya. Hindi man siya makapagsalita, sinabi sa kanya ng Panginoon,
you are forgiven. Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya, pinatawad na. Alam niya po, sa sobrang amaze ni Jessie Duplantis sa langit, sabi niya, hallelujah. Nagulat siya. Bakit po? Kasi sobrang synchronized doon sa langit. Nung nagsabi siya ng hallelujah, mamaya yung isang anghel nagsabi rin hallelujah. Maging yung ibang mga nilalang doon sa langit, nag-hallelujah. Hanggang sa lahat ng mga nandoon sa langit na nilalang, ay nagpupuri na sa Panginoon. Sobrang amaze niya. Maya-maya may lumapit sa kanya. At alam niya, si David ito. Hindi niya kailangang tanungin kung sino yon. Basta alam niya, si David yon. Ngayon, sabi sa kanya ni David, halika, may papakita ako sa'yo. Alam niyo po, sila po ay nagkwentuhan ni David, naglalakad po sila. Sa paglalakad po nila, malayo-layo na, meron silang nakita na bahay. At sabi niya, parang familiar sa akin to yung bahay na to. Alam niyo po, paglapit niya, sabi ni David, halika, pumasok tayo. Pumasok po sila doon, tinignan niya yung paligid, at sabi niya, parang familiar sa akin to, parang alam ko to. Paglapit niya, sabi niya, natatandaan ko na. Itong bahay na to, ito yung structure, ito mismo yung bahay na gustong gusto ko doon sa lupa. Sabi ni Jessie Duplantis. Alam niyo po, pumasok sila doon sa bawat parte ng bahay. Nakita niya doon, merong isang figurine ng baseball. At sabi niya, meron akong ganitong figurine doon sa bahay namin. Paborito ko to. Sabi niya, paborito ko to. Alam niyo po, sabi niya, kahit doon sabi niya, sa lupa, meron akong ganito, paborito ko to. Maging yung bahay na to, ganito yung gusto ko. Alam niyo po, sabi ni David, alam mo, ganun talaga ang Panginoon. If you delight yourself unto the Lord, He will give you the desires of your heart. Alam niyo po mga kapatid, yung desire natin na bahay dito sa lupa ay yung bahay na inihanda ng Panginoon para sa atin. Muli, basahin ko po dito sa inyo. Sa John chapter 14, verse 2. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ganun kagusto ng Panginoon na makasama tayo doon sa iniredy niya, sa prepare niya. At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Alam niyo po, ang sabi nga dito, alam natin kung paano mapupuntahan iyon. Alam natin ang daan. Dahil sabi ni Jesus sa verse 6, I am the way, the truth, and the life. Alam niyo po, siya yung daan. Ang mga taong tumanggap po sa Panginoon ay tumanggap din ng daan tungo sa kalangitan. Amen po. Ang mga taong tumanggap sa Panginoon ay tumanggap din ng katotohanan ng buhay. Ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan, sa taong may sakit, may kagalingan na nakalaan ng Panginoon. Sa taong nalubog na sa kahirapan, may kasaganaan na regalo ang Diyos sa bawat isa. Sa taong malungkot, may kagalakan na nakalaan ng Panginoon. Sa mga taong litong-lito na, gulong-gulo na, ang Diyos ay may nakalaan sa atin, may nakaredy siyang kapayapaan, pag-asa sa buhay. Amen po. Marami pa pong ibang benepisyo dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Sabi niya, I am the life. I am the way, the truth, and the life. Siya din ang buhay. Magagawa ka niyang bigyan ng buhay na ganap at kasaya-saya. Andun po yung buhay na hindi po natin makukuha sa mundo. Buhay na tanging sa Panginoong Jesus lang natin matatagpuan. Siya lang ang makakapagbigay. Si Satanas po, gusto niya, sabi niya sa John chapter 10 verse 10, gusto niya tayo pagnakawan, patayin at wasakin. Amen po, gusto niya papangitin yung buhay mo, yung buhay natin. Pero ang Panginoong Jesus, bibigyan niya tayo ng kulay.
Bibigyan niya ng kulay yung buhay natin, yung buhay mo. Buhay na satisfied, hindi kulang-kulang. Buhay na contented, buhay na masaya. Bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Mararanasan po natin ang sarap ng buhay sa piling ng Panginoon. Sabi ng Lord, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Amen po. So ito po yung mga sinabi sa atin ng Panginoon. Muli, 7 ways Jesus is your I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. Number 5 po, I am the resurrection and the life. Bubuhayin ng Panginoon. Ano man yung mga bagay, sitwasyon na patay na sa buhay natin. Kaya tayong muling bigyan ng panibagong hininga ng Diyos para makapagpatuloy. At sabi niya, I am the way, papunta sa langit. I am the truth, ang katotohanan. Anong katotohanan? Yung pangako ng Diyos ay nakalaan para sa mga anak niya. Sabi niya, I am the life. Buhay. Bibigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Nawa po ang bawat isa sa atin ay may natutunan at nakuha ngayong hapon na to. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan naming Panginoong Hesus, na-appreciate po namin kayo. Kabutihan niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga pangako mo, sa mga salita mo na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na turuan mo kami nung lumakad sa kalooban mo para maranasan namin ang mga bagay na to sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang mga taong nakikinig at makakapakinig pa ng mensahe mo. Magrema ito sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po. God bless you po.